Ilang minuto na lang ay magla-lunch break na sana ang mga manggagawa ng Kentex Manufacturing Corporation. Kabilang na si Leonilo Alibangbang na nasa unang palapag ng gusali. Pero biglang may umapoy sa may entrance ng factory. Sa unang report ng Northern Police District, lumalabas na maaring nagsimula ang apoy ng matalsikan ng baga mula sa pagwe-welding ang kemikal na tinatawag ng mga trabahador na super seal. Good break time na kasi yun eh. Nung bumaba na ako doon sa pwesto, yun nasilip ko yung usok. Oh, may usok! No, hindi pa naman ganong malakas, bagya pa lang. Ngunit nung tumagal, palakas na ng palakas. Tumulong na kami na mag-apula ng apoy. Kumuha na kami ng tubig kasi yung amo namin, nagtatawag na naapulahin yung tubig, tulong-tulong. Tapos mga fire extinguisher. Yun, hindi namin akalain na talagang palakas na ng palakas. Ngayon, dahil sa chemical na yon, masakit yung ilong namin, hindi na kami makahinga, pati yung mata, mahapdi. So, ang decide namin, magpulasan na. Nung nagpulasan na kami, mamaya, yun na yung umalingaw ng malakas na sabon. Na hindi na namin alam yung kasunod kung anong nangyayari, basta naghanap na kami ng malalabasan namin. Mga kasama! Labas kayo lahat! Walang pa ng pandikit. Nasa ikalawang palapag naman ng factory si Aljon Peron, mag-iisang taon nang nagtatrabaho sa Kentex. Kaya hindi nila agad na lamang unti-unti na palang tinutupok ng apoy ang pagawaan. Yung pumutok, kumuha yung CR na malakas na usok. Tsaka yung kasunod niyan, malakas na apoy. Pagkatapos umusok ng makapal, meron na lumabas na malakas din na apoy. Kaya nagtayuan na yung mga pakyawan. Pumunta kami sa kabilang hagdan. Punta namin yung unang hagdan, tingnan namin, maapoy na din. Kaya bumalik din kami. Yung hagdan naman na isa, apoy na din, kalahati na din yung apoy, kaya wala na kami madaanan. Nagpapanik na yung mga kasamaan ko. Takbo-takbo na lang sila pa balik-balik kung saan dadaan. Yung nilamon na pa, libot na ng apoy yung taas, mausok na. Hindi ko na nakita yung katrabaho ko, lahat. Yung narinig ko na lang nag-iiyakan, nagsisigawan. Tipon-tipon na lang sila sa loob. Yung bintana po, mataas din. Tsaka meron nakaharang din na mga chicken wire yun. Yun, hindi ka makakalabas kasi mataas. Tsaka may mga wire din yun. Habang nilalamon na ng apoy yung mga iba ko, tumalon ako sa bubong ng kantin para makaligtas. Mga kasama, tara! Dito tayo! Nakita ang butas! 3 kaya yung tinalunan ko. Bubong ng kantin, tsaka yung truck, bago dun na sa highway para makaligtas. Nakasunod sa pagtalon kay Aljon ang asawa niyang si Aiza na nagtatrabaho rin sa Kentex pero naging masama raw ang bagsak niya sa lupa. Injury kasi yun sa pagtalon. Ito dito putol yung parang nabali yung dalawang kuwan sa paa. Yun po. Tsaka may sunog po din dito sa kabilaang braso. Nakita ko siya na tumalon, nadapa siya. Tsaka binalikan ko, kinuha ko siya. Atak-atak ko na nga yung asawa ko, walang tumulong. Yung pa ko na pilay, nadala ko yung asawa ko. Palayo sa kuan, mainit kasi yung kali na yun.
Inabot ng halos 7 oras bago tuluyang naapula ng mga bumbero ang malaking apoy sa Kentex. 4 ang nakaligtas sa mga nasa ikalawang palapag. Hindi naman tiyak hanggang ngayon kung ilan ang nakalabas sa pagawaan sa mga nasa unang palapag.